kababayan natin mula sa Bae, Laguna ang sumubok na gumamit ng Attovy sa kanyang mga alagang tilapia. Sa loob ng 25 taon niya sa pag-aalaga at pagbibreed ng tilapia, ay ngayon lang gumanda ang pagpapatakbo niya sa kanyang palaisdaan. Kaya naman, pinaunlakan niya kaming mabisita ang kanyang tilapia breeding pond kung saan kami rin ay nagbahagi ng karagdagang kaalaman sa mga magagandang nagagawa ng Attovy sa palaisdaan. So, andito tayo ngayon sa Bae, Laguna kasi si Mr. Magtibay nag-breed siya ng tilapia. Natural breeding. This is more of natural breeding. Ito yung kanyang pond. Yung mga breeders, dito na sila manganganak. Tapos yun, pagka nanganak na, kinukuha niya yung anak nyo, then ibinebenta niya as fingerlings. Tama ho ba ako, Mr. Magtibay? O yan. Yung fry. Yung fry. So actually, there are many ways how to use Attovy sa ganito. Paano yung ginagawa niyo, Mr. Magtibay? Nilala ko sa page na halo ko tapos hindi akong pinakain. Isa yun. Ito ho ba lagi kayo nagpapalit ng tubig? Hindi naman? Hindi. Okay. Kami naman, ang ginagawa namin, baka tulad nito, tong ganitong kalaking pond, ano ho. Kung alba may laman ng ganyan, kukuha kami ng tubig dyan, kung first time gumagamit, siguro mga 10 kutsara ng Attovy i-dissolve nyo. Tapos, ihagis nyo lang dyan, ikalat nyo lang. So, mas madali yon gawa ng unang-una nakukuha yung isda kasi dumadaan sa katawan nila, nakukuha nila yon kasi yung breathing nila through the gills pumapasok sa katawan, and at the same time yung mga planktons niya, planktons, phytoplanktons, yung algae, napaparami rin ng Attovy. Tapos ngayon yung mga dumi naman ng mga isda niyan, dahil yung nakuha nila yung nutrients, nagiging organic na. So, pag dumi nila, nape-fertilize ulit niya yung mga planktons. Yung planktons kasi, natural food ng ng tilapia, are actually plants. So, kumukuha sila ng nutrients sa fertilizer. Okay? Yung mga zooplanktons, phytoplanktons, yan, nakukuha nila. And at the same time, yung mga bad bacteria na kumakain ng oxygen na napapatay nung technology. Kasi iba yung yung potentials ng technology natin na hindi kayang-kayanin ng bacteria, namamatay sila. So yun yung minsan nakakameron tayo ng mga fish kill. Kasi nakakameron ng yung tinatawag na pag nabulok, halimbawa nag-change of temperature o mulan. So lulutang ngayon yan, yung gas na yon. So yung gas na yon, walang content ng oxygen yon. So pag sa isang space na ganyan, umakit yung ganyan, umiikot yung isda yung walang supply, nagkakameron tayo ng fish kill. Pero wala ng oxygen. Pero pagka naka-Attovy tayo, yung mga bad bacteria na yon, napapatay nila. Tapos yung good bacteria, yung mga chemical chain na yon, yung good bacteria ang may kapabilidad para i-break yon, yung formulation, yung chemical formulation. So na-disintegrate nila yon, kaya miski umakit yan, maraming supply ng oxygen gawa na napaparamid nila yung mga planktons, yung mga ganyan. So yun ang kagandahan. So kami sa application natin ng sa breeder, isang way, tama yung ginagawa ni Mr. Magtibay. Ginagawa namin dyan, yung mga feeds na yan, parang nakabilad na palay. Then, sa 1 litro, maglalay kami na 1 kutsarang Attovy, haloy na, dissolve. I-filter namin ngayon. Pagka-filter, lalagay namin sa spray. Sprayan nyo lang ganyan. Pagka-spray nyo, pagkahagis nyo yan, makukuha na agad nung isda yun. So, dadaan na sa katawan niya. Pwede rin naman yung sinabi ko sa inyo na isabog nyo na lang sa tubig. Yun nga lang, ginagawa namin, bihira kami magpakawala na tubig. So nakasave tayo sa labor pagpapakawala, ganyan. Lahat ng list talagang marumi. Pero yung ganitong quality, maganda ba itong quality ng tubig na yan? Ayun. Ito, kada 1 buwan makakatihan namin. Iseset namin ang aming breeder
Hindi, ito, bagong set ito. Tatlong, paapat na araw ito. Bibigyan lang kami ng 10 days. Anak na maintenance na. Ay, ganun na. Tapos pagdating ulit ng mantang kami nag-release, doon din kami magpapakati sa petsa ng Kanbawi. Adjust, nag-release. Adjust din kami magpapakati. Set na ulit yun. Yung pagpapakati ho, yung ibig sa iiwalay niyong breeder. Oo. Ilalit sa transfer breeder. Ito, papalitan niyo ng tubig. Kate ito. Kate yung papalitan ng tubig. Papalitan ng tubig. Tapos papasok ulit ng panibago. Lalagyan ko ng fertilizer. Ang ginagawa namin yan, yung ginagawa nilang practice nyo yun, yung kate, ta-transfer nyo, dedrain nyo to, naglalagay na kami ng atobi. Nalagyan namin, tapos lagyan nyo ng tubig. Pagka yan, nakita nyo yung sa ibabaw na to, meron yung parang gagamba na spider. Ibig sabihin, marami yung natural po yun. Ilagay nyo na yung breeder nyo. Kasi kalimitan, ang kinamamatay, maraming namamatay na mga fries eh. So, yung pagkain naman nila, maliit ang bibig niya, hindi naman makain. So, marami tayong mortality. So, kung marami tayong natural foods talaga nila, yon, makikita nyo yung advantage nun. Ilang beses yung dapat maglagay ng atubi sa ganito? Kami yung ginagawa namin yan, every week. Every week. Halimbawa, yung ganitong kalaki ano ba dimension nito? 10 by 24, 25 yan. Mga around 200 plus square meters. Ayan. Pwede na ho dyan na once a week, alam mo, lagyan nyo ng yung mga kalahating kilo. Malaking bagay na ho. Sa isang butas? Oo, sa isang butas. Pero isubukan nyo rin ba yung sa una. Tapos pag after mga 2 weeks, gawin yung 1/4, 250 grams. Pero sa itlog ng tilapia ho, nakakatulong siya yung atubi. Ay, marami ho. Kasi kami nung nag-alaga kami, hindi na kami nagkakate. Ang ginagawa na lang namin ba yung tubig. Halimbawa, medyo nagpi-filter lang kami. Di ba, meron tayong aerator, yung ganyan. Aerator, tapos yung pump niya, yun na yung sumihimihigop ng mga ibang dumi. Tapos meron kaming foam na malaki, babalik ulit siya. Tapos kulang ang tubig, nagdadagdag na. Ayun, ganun lang ang sa aming ginagawa noon. Tapos, pag nag-harvest kami ng tilapia, gumalang kami na screen na malaki. Pag ano ba, kung ang size namin ay ganitong kalaki, of course, hindi lulusot ang isda. Kaya pag salok namin ganyan, meron na kami agad mga tilapia, mga ganyang kalalaki. Every week yun, nakakakuha kami doon ng stock. Kasi, ang bilis o dumami sa amin ng tilapia. Toy ko na nasa mga 5,000 breeder nito, 5,000 pieces. Sandaang babae, 5 lang barako doon. Agad? 1:4. 1:4. May balita rin tayo kay Mr. Magtibay, gawa ng nung yung nag-try ng atubi, observation niya sa price niya? Malakas ang resistensya ng aming fry. Yung fry niyo? Malakas ang resistensya. Tapos nadagdagan pa ang production ng aking paanak. Dumaming production. Tinatransfer niyo yung inyong price. Normally, gaano katagal tinatagal ng buhay noon? Maski may oxygen. Yan talagang Batangas yun eh. Yan din ang oxygen. Tapos dalang Batangas. Mga isang oras kalahati lang nasa Batangas na sasali naman sa pan. Sa pan. Pero kalimitan ba, hindi agad na isalin hanggang yung buhay ng price? Tatagal hanggang, kung fry lang, tatagal ng 8 hours. 8 hours lang? Pero nung sabi nyo kanina sa akin, nung naka-atubi, tumatagal ng ilang araw? Ang tagal na inaabot ng ilang araw yan. Mga ilang araw? More or less? Mga 4 na araw. Mga 4 na araw. Sa konyo, walang oxygen yun. Walang oxygen. Nasa ulambo pa lang yun. So, ibig sabihin, matitibay yan. Sabi nga, we have to open up our minds on new technologies and procedures. Kasi, halimbawa, okay naman yung ginagawa ninyo. Kaya lang, naka-stack na kayo doon. Samantalang may way namang madali. Kasi ako nasa, hindi man yun pa, nasa 25 years na ako nagpipispan. Pero ngayon lang gumaganda ang aking pagkakatakbo sa aking class na. Kasi noon, hindi ko pa alam ang mga technology. Hindi, kaya nga kayo, nasa 25 years na kasi no, limited lang yung mga available na technology. Saka hindi pa namin kasi nung alam mo yun nga. Yun na nga. So kaya ko lang nalaman yung atubi,
Yung aking bayan ng fingerlings na tiga rito sa San Isidro ng Kalawang. Kasi siya nang sadya sa akin na doon daw bumibili sa Los Baños kay Ana. Ana. Kaya ako nakagamit yung atubi. Kasi ang production niya ang daming panak niya. Hindi na problema ang pagpaparami ng isda kahit anumang klase ang inyong alaga. Katuwang ang atovi sa inyong palaisdaan ay mapapanatili ang magandang kalidad ng tubig sa inyong fish pond. Masisigurong less mortality na, lalaki pang masisigla, masarap at malinamnam ang inyong mga aanihing isda sa maikling panahon ng pag-aalaga.